As to government facility, nasa mga 90 to 95% na po kami na-assess na as to green, yellow, and red tagging. As to the red tagging, merong ano yan siya, may problema na po sa structural, may mga damage na po, mga column, may cracks ng mga beam. Restricted na siya for occupancy. Halos tapos na ang lokal na pamalaan ng General Santos City sa ginawang damage assessment ng mga infrastruktura sa lungsod na matinding naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol nitong June 8. Umabot sa mahigit 150 mga gusali ang mapanganib ng gamitin pa dahil sa tinamong matinding pinsala. Naka-red tag o hindi naligtas gamitin o pasukin ang 28 gusali ng pamalaan, 25 mga paaralan at 100 pang mga establishmento sa lungsod. Mahigit 200 gusali naman ang natukoy na may pinsala at dapat ay limitado na lamang ang paggamit habang kulang 800 mga gusali naman ang ligtas gamitin. Ang red kasi yung malalaking buildings namin, legislative building, red siya. City Hall, red. Bulaang Terminal, dalawa kasi ang Bulaang Terminal, bus and van. Yung bus terminal, restricted na siya. And the last is the investment center. Yun lang pinaka major na buildings na, may isa pa, kalimutan ko ang public market. Initially, may nagtitinda na po sa labas. Nakita niyo yung may temporary na mga shelter. Isa si Queenie sa naapektuhan ang negosyo. May-ari siya ng tailoring shop na nakapwesto sa papublikong palengke sa Jensan. 3 taon na ang negosyo nilang mag-asawa. Sa ngayon ay nagtitiyaga sila sa labas ng palengke at naglagay muna ng tent upang makapagpatuloy sa kanilang hanap buhay. Hindi namin sigurado. Sabi-sabi, meron daw i-renovate lang, ano lang yung mga nasira, ayusin na daw talaga, o i-renovate kung renovation na. Yan po, yung maraming mga balibalita pa. So, hindi din naman sigurado, kaya nag-temporary lang kami dito. Mga suki kasi namin mawawala pa. Ayon naman kay Ronnie, isa sa empleyado ng City Hall, pansamantala muna silang nagtatrabaho sa dati nilang opisina para sa kanilang kaligtasan. Isa kasi ang City Hall na na-red tag o natukoy na mapanganib ng gamitin. Makita nila nga na gamit sa lindol, mandok po sila mag-opisina. Kaya akong may istorya ang uban niya empleyado, yung balik niya, pagkamatay mi, sila. Samantala, ang mga bus sa buong terminal ay pansamantala munang lumipat sa isang bahagi o ekstensyon ng terminal. Siyempre mas kulba siya. Kay murag mas kusog man jud tong linog karon. Kaya siyempre mas nag-uulta kaya nga ato ang safety sa ato ang mga commuters. So nagkuan na mi og budget para ma-retrofit na siya. So as of karon na-approve naman noon ang budget. Ayon naman sa engineering office, tuluyan ng gigibain ang iba sa mga napinsalang gusali habang ang iba gaya ng City Hall ay kaya pang ayusin. Bulaang Terminal is i-demolish namin yung structure for new construction. For the remaining red tagging, legislative, retrofitting yan siya. Combination of structural and architectural. The investment center, wala man siyang problema sa structure. Ano lang siya, more on repair and renovation. And City Hall, the same din, repair and renovation lang siya. Janelle Española, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.